kanda ko, di na kumuto bago pangutana. Pili mo. Baunir mo na eh. Isod kayo maligo diri sa tugnawa eh. Sige na, pangutana naman kayo. Mga matay, tas tugnaw diri. Sige, simulan natin ha. Magandang araw po, Mayor. Kumusta po ang pagbisita po ngayon kay PRD? Ganun pa rin. Masaya na malungkot. Kasi nakikita mo pero hindi mo makasama pa uwi. So, mixed emotions. Ganun, wala. Same as usual. Pero kung ano lang naman din talaga, iisipin natin paano sa kinuha, lahat kung sinunod ba yung legal na proseso, yung pagkakalagay niya dyan sa ICC, pwede ka naman maging optimistic. Ang problema, ang tingin ko talaga nitong ICC sa political tool. It's not really an institution. Ewan ko lang ha. Ewan ko lang. Kasi in the first place, hindi talaga nila bubuksan yung mga pintuan nila dyan sa detention center nila if anomalous yung yung pagkakakuha ng tao at pagpasok dyan. May mga irregularities. So yeah, masaya na malungkot. Isang happy tatay. Ha? Gusto ko yung happy. Yung health niya, kung may mga 80-year-old kayo na mga nanay o tatay na lolo o lola, tapos ilagay nyo sa detention center na walang kasama, ganon yung kalagayan niya ngayon. So you just imagine, you put the 80-year-old individual without anyone, without a clear reason, then that would be the state of that individual. So may ano talaga yan, it will affect you, imposible, kahit sino naman siguro, even kahit mga bata, pag nilagay ka dyan tapos walang maayos na yan. So kayo, may mga ano man kayo, mga magulang kayo na 80 years old, mga grandfather and grandmother. Hindi ko alam talaga. Siyempre, sinasabi na naman na kumakain siya, so pero you can just, imagine, gamitin nyo na lang imahinasyon nyo, then you would probably, somehow get an idea of how someone would feel na pinasok yung tao dyan. Hindi, walang kasi supposedly, it was supposed to dadaan siya ng local courts before, so walang sinunod na proper procedure eh. Sa palagay niyo po, Mayor, nakaka-uwi pa ba si Dano? Kung objective yung ICC talaga, yung natin, argument on jurisdiction, what else? Yun, yung extraordinary rendition niya. Kung talagang objective yung ICC, sigurado yan, 100%. Kasi siya, in the first place, mali na yung pagkakakuha niya eh. So, kung objective. But like I said, may pakiramdam ako nga, kasi nga, why would they open their doors in the first place kung alam nila it's a high profile case, and it was before the elections in the Philippines. Diba? Yun yung ano dyan eh. Kailangan natin ma-realize. So, manghilak man mo. Meron po kayo ng pag-usapan ni tatay na about politics? Meron naman, midterms, paulit-ulit lang. Tapos kung ano lang yung mga
posibleng mga tatakbo sa 2028. Sinasabi ko si Martin, interested. Na kasi may 0.7% siya, di ba? From 0.6, so nagka-interest na yung mabuya ka, putang igit ka. Ngayon, trending ngayon sa Manila yung mga anak ng mga contractor, anak ng congressman na nagiging maluho sa ano. Anong komento nyo dito? Ganito yan. Ngayon, lumalabas na. Kasi mas mulat na yung tao eh. Yung Pilipino, alam na natin na hindi naman kailangan talaga sabihin mo na mahirap ako, ganun-ganun. Pero, tama naman yung nagsisirculate ngayon. Noon ko pa sinasabi to during my podcast na hindi naman kailangan utuin yung mga tao na hindi ka mayaman. Pero huwag ka lang masyadong magyabang dyan kasi maraming naghihirap at nagugutom. At saka hindi ka nagiging magandang ehemplo sa mga tao na gusto rin pumasok sa politika, sa mga bata, sa mga tao na nasa palibot nyo. Pag ganun yung pinapakita nyo, di ba? Everyone will become greedy. So pag binawi, simple ka lang, pero sige, mayaman ka, tago mo lang kasi nandyan ka sa publiko. You have to be a good example to society. So yun lang yung tingin ko dyan. Mabuti yan, nagtuturoan na sila ngayon. Kasi kadalasan mga congressman, mga oligarko din yan. So mga congressman, sa mga lugar nila, yan yung mga malalaking lupain, monopolize yung mga negosyo, mga mall, mga grocery. Sila may tagiyana naman. So, kaya nagtuturoan na yung mga yan. Lumalabas din ngayon madalas yung pangalan ni Zaldico. Lalo na, di ba siya yung sa appropriation before? Kasi ang Committee on Appropriations, siya yung nag-allocate or hindi naman siya, but it can influence the allocation of the budget or the resources of the government. Do you think kailangan na siyang lumabas sa public at para paliwanag itong mga nangyayari? Hindi, yung tanong kung nasaan na ba yun si Zaldico. Yun ang tanong, nasaan ba siya ngayon? Siguro, yan ang unang tatamaan. Kasi kung actually, kailangan natin balikan ba? Kung pinag-uusapan natin yung flood control projects, ngayon lang yun lumabas. Pero for the past 3 years, ang ginawa ng administrasyon, kaya wala rin tayong infrastruktura at kung meron man, gibarat, naging ghost projects na flood control, nagkakagulo na sila ngayon, nagtuturoan na. So maganda yan. Pero tandaan natin, anong ginawa nila sa pera for the past 3 years? Yung ginto na binenta, yung PhilHealth, di ba? Kailangan pa nilang sumagot sa Korte Suprema at lagi namang napopospon at namumove. Ngayon, nandito lang tayo sa flood control projects kasi nagiging platform din for, I think, aspiring politicians that will run for the 2028 elections, but dapat lahatin natin yun. Hindi lang yung flood control projects. Nakita natin lahat nung eleksyon kung paano ginamit nila yung ayuda for as indirect vote buying, na yung mga politiko mismo nandun talaga sa court along with DSWD nagdi-distribute ng pera ng taong bayan. Mayor, kay paano si tatay ka namin permanente dire? Oo. Yes, Ako giingnan nga naagad mo. Hindi na siguro makitaan. Pero makadukog siya, Mayor. Sige, Mayor. Ito. Dili siguro. Marami no? Master plan. Yes. Oo. Yes. Ganito yan. Historically, hindi lang naman Davao talaga. Ang unitary system of government talaga ng Pilipinas, may exploit talaga sa mga capital-centric na mga politicians. So hindi lang yan Davao, Mindanao, other parts of Visayas, probinsya. So ang gusto kasi ng mga oligarchs, they want to centralize everything, power and influence. Pati na rin yung kung where money is allocated around the country. So pag ganun lagi yung sistema ng politika natin, this is not only Davao. Meron yan master plan, we are working with JICA para sa pero pag masyadong centralized yung gobyerno mo, hindi talaga yan mapupunta doon sa mga probinsya.
Kasi noon pa yan na sistema ng mga Espanyol. Diba? Pagdating ng Espanyol, andun yung may prinsipalya, may mga gobernadorcillo, tapos i-assign nila. System of patronage yan. Okay? So, ngayon, pinasa sa Amerikano, ito yung magandang pag-take over ng Amerikano, sabi ng Amerikano, ito yung magandang sistema na mas madali makontrol yung bansa. Pero, you know, nagbabago yung panahon eh. So nagbabago yung panahon, lumalaki yung population and the people become, you know, more educated, nag-iiba talaga. So sentiments will arise. Ganun talaga yan. So before, kami sa Mindanao, tayo, hindi tayo masyadong sensitive towards, you know, budget allocation, but dumadami tayo, nagkakaanak tayo, siyempre mas gusto rin natin na maganda yung not really for Mindanao only but for the entire Philippines, maganda yung allocation ng resources ng Pilipinas. The taxpayers' money. So, okay, babalikan ko. Just to close the question. Yeah, kung flood mitigation programs, meron kami yan. DOTR for the bus system, we know we can implement it. Ready ang Davao City for anything when it comes to implementation. However, ang problema, the local budget will not be enough for these kinds of investments. Kailangan ang national talaga mag-invest ng ganun kalalaking proyekto. Last two question daw dahil baka Mayor, mag-gathering na tayo. May special na class. Question lang po muna. Yes, ma'am. Kaya naman magulan na. Naama na. Sige na. Can I ask one question? Last two question. Mensahe Alas po 5 naman siya. September 23 sa mga kababayan natin Pilipino na pumunta dahil para sa CPR. Sige. That is my question. Yeah. Hindi ko naman kayo iniimbita pero kung pupunta kayo, sasamahan ko rin kayo dito kasi ginagawa nyo to para sa tatay ko eh. So, kung marami-rami tayo, di mas masaya. Di ba? Oh. May question ka lang yan kay Abante. Any comment dun sa sinabi ni Abante about your comment na PR stunt lang tapos eventually your brother na sumagot din? Hindi ko alam kung bakit siya sumagot, hindi ko naman siya kausap. Tapos natalo man siya. Kaibigan niya lang yung kumilik. Yung tao na yan. Ba't ako makikinig sa kanya? But anyway, sinagot siya ng kapatid ko, transparent naman yung DPWH at yung kapatid ko kung gusto talaga nilang tingnan. Wala kaming problema dyan. Kayo yung may problema, tingnan nyo yung mga sarili nyo, mga ulul. Last question. Basta lang, Mayor. Last question na kay. Okay na kay Mayor. From European media, what is your good advice to the Filipino people around the world that is coming here for September during the presentation of legal case of the former president? Yeah, we just have to remain optimistic and prayers are very powerful. And just be here. The family and my father is very thankful for all that you've shown and all the efforts that you're doing to bring him home. So, Kalois Ginoo, basig makauli gyud ako nga makan tungod. Apa ko na magstorya. Tungod ninyo sa inyo sa Mayor, every day na adyo siya pagkaon. Dari karong special birthday. Nagluto jud siya kay kabalo siya nga mo abot. Nag-share siya gamay nga blessing. Sige. Yeah. Ay, mga